If you want to enjoy your everyday, you must learn to forgive the unintentional spoiler. Kung kayo nagda-drive, may paparka na kayo, biglang may nauna, huwag kayong magalit sa kanya. Gusto niya ring pang-park. No? Minsan nag-aabang ka ng bus, naunahan ka nung iba, huwag kayong magalit. Pare-pareho lang kayong gustong umuwi. No? Yung mga nagda-drive na nauunahan, naiiwan ka, pare-pareho lang kayong nagmamadali para makauwi na o makarating sa pupuntahan. Lagi na meron kang nakakaagaw, pero hindi ka niya kilala, hindi niya inisip nung umalis siya ng bahay na aagawan kanya ngayon ng silya o ng linya o whatever. People are sometimes after the same rainbow's end. It's part of life. Don't make it personal. John 13, 6-8, no? An unintentional spoiler, si Peter. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied, "Do you not realize now what I am doing, but later you will understand?" "No," said Peter, "you shall never wash my feet." Nakita niyo gustong hugasan ng Panginoon lahat yung paa ng mga disciples as a symbolic act. Pero si Peter, nagpapaka-righteous, ayaw niya magmukhang pinaglilingkuran siya ni Jesus, sabi, "Lord, no." Beautiful example. Buti na lang, hindi nainis sa kanya si Lord. Nung minsan, sabi ni Lord, pupunta ako sa Jerusalem, mamamatay ako doon. Sabi ni Peter, "No, Lord, I will never allow this to happen to you." Anong sabi ni Lord? "Get behind me, Satan. You are not on the side of God, but of men." Why are we talking about these things, brothers and sisters? Because in whatever you do, there will be somebody who will say, "No, I will never let you do it." Meron laging haharang. Meron laging hahadlang sa inyo. Sinasadya man niya o hindi. Alam man niya o hindi ang ginagawa niya. Merong laging ganon. Huwag niyong personalin. Many people are just underinformed or uninformed or totally clueless. Many people can just be ignorant or people are just busy living their lives. People are just busy surviving so they can become your competitor. Hindi yun dapat pinepersonal. Kahit na pareho kayo ng nagugustuhan, pareho kayong umiibig, hindi siya kontrabida sa buhay dahil may karapatan din siyang umibig. Siyempre, paibigin niya yung gusto niyang paibigin, kakumpetensya ka, pero huwag ka magagalit, huwag mong pepersonalin. Ikaw man siya, gagawin mo yung ginagawa niya. So napakahalaga meron tayong detachment. That people just have to survive. People have to live. They have to achieve their dreams. They have to earn money. They have to make a living. So may tindahan kami, nagko-compete sa kabila doon, huwag mong personalin. There's always competition everywhere. Ang mga halaman, lagi nagko-compete yan for light. Kaya alam niyo yung mga ibang halaman sa gubat, tuwid na tuwid na tuwid, kaya magandang gawing halige. Kasi nagmamadali yon sa taas para pagdating yon, ikakalat niya yung lahat ng kanyang mga sanga para makuha niya lahat yung araw at wala nang matira doon sa katabi. Kaya ang mga halaman, nakikipag-compete lagi yan for light. Pag nandun yung araw, harapan lahat ng leaves doon. Ano? Pag natakpan ka nung gabi, sorry ka na lang, malaki yung leaves niya. Huwag mong pepersonalin ang buhay. Merong naglalakad ka, natalsikan ka dahil may mga lubak-lubak, umuulan. Hindi naman pinlano ng driver na hahabulin ko ang babaeng itong nakaasul at papatalsikan ko siya ng tubig. Natalsikan ka eh. No? Pero dahil lang doon, sisirain mo yung araw mo, galit na galit ka na, aabangan ko ato bukas, hahagis ako ng pako ang kalsada para ma-flat ang gulong niya. Puro evil na yung laman ng utak mo. Sa palagi mo sinong lugi. Kahit masira mo yung kotse niya, lugi ka rin dahil sinira mo na rin yung puso mo. Baka marami kayo ngayong mga kinakainisan, mga galit kayo, may tampo, pero huwag niyong personalin. May karapatan din siyang mabuhay. At gusto lang niya sigurong mabuhay. You want to enjoy every day? Be easy. Dapat ang tao mababaw. Huwag sobrang laliman dahil wala naman lagi magtsatsaga na hukayin kayo. No? Ginto lang, parang hinuhukay-hukay ang kakaila-ilaliman ng lupa. Ngayon kung ikaw lang naman yung nagpapakalalim-lalim, baka walang magtsaga na maghukay sa'yo. Maghanap sa'yo, maghabol sa'yo. Sabi ng mayaman na lalaki sa Luke 12:19, "I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry." At alam nyo na ito ay isang bad example ng tao. Hindi dahil gusto niya to eat, drink, and be merry. Kasi ang sabi ng Bible, what about tonight, your soul is extracted of you? Sinong makikinabang sa mga ipinundar mo? So ano pa yung tunay na lesson dyan?
Huwag kang maghintay ng napakarami pong naipundar bago ka mag-enjoy. Kasi baka matapos mo mag-ipon, namatay ka na, bukas iba ang mamana. Iba ang mag-enjoy. So kaya may naipon ka kay wala, kaya marami kay konti, learn how to enjoy the day. At ang nakakatuwa po, mga kapatid, bawat budget may katapat na nabibili. Nakita nyo, kung hindi totoo yan, bakit yung mga ang liit-liit ng kita, buhay pa rin? In fact, yung mga walang kita, buhay din. Because sabi nga ng isang pelikula, ano ba yan, Jurassic Park, life finds a way. Kaya may kesong ubod ng mahal. Pwede kang gumastos ng 10,000 pesos sa isang pirasong keso, no? Meron din naman na ubod ng mura kasi nipis ng blade. Pag humangin, habol-habol mo ang keso mo. Pero keso pa rin, di ba? May tinapay na ang mahal-mahal, may ang mura-mura, may laman pa sa loob ng nyog. Okay, may laman pampalaman na kulay-pulay pala, mga lumang tinapay din yun na dinurog at kinulayan. Bawat budget may katapat. Yun ang mga mahilig magpa-foot spa, may foot spa pa na 20 pesos. No? Hindi ko na lang alam kung sa kaning baboy ibinababad yung paa mo, pero foot spa rin. Para ka rin doon yan, nangunguya ko, ikaw nakaupo ka sa balde, tapos kumakain ka ng banana kayo, feeling rich ka rin kung marunong ka maglibang sa sarili. Merong spa na 3,000, meron 199 full body massage pa, no? Langis lang nga na pinagprituhan ng hasa-hasa ang ilalagay sa iyo, pero langis pa rin 'yon, dudulas pa rin yung masahe. So may katapat ang lahat. Sabi nga nila, pusali man ay may katapat na langit. So tatandaan mo yan, pusali man ang kalagayan mo, may katapat kang langit, marunong ka lang tumingin. Napakahalaga, nag-e-enjoy tayo niyan. So, babaan ang kaligayahan, hindi laging tinatasan. At ang pinakamahirap niyan mentally, alam niyo kung masyado kayong marunong, halos wala na kayong makausap. So paminsan-minsan, magpapanggap ka ring mangmang ka para ka matawa ng malakas. Kasi ang mga mangmang, mas masasaya. Mas malalakas tumawa, yung mabababa ang IQ. Uy, pinigil ang mga tawa. Diba? Mas tawanan yung mga nonsense ang usapan. Ginagaranti ako sa'yo, hampasan pa, gulungan. Sigurado walang kalatoy-latoy ang pinag-uusapan nito. Pero, masaya. Di ba ang mahalaga at the end of the day, masaya ka. Pero siyempre, binabalance mo rin yan. Pero ang pinag-uusapan natin, how do you enjoy every day? Adjust ka.